Pagkatapos namin kumain ay nagaya na si Nina na pumunta na kami sa pribadong lugar, ang motel. Dala na daw niya ang pipirmahan kong kontrata. Nang nasa loob na kami ng motel ay kaagad kong pinirmahan ng kontrata at ibinigay ko na ang down payment ko. At wala na kami sinayang na oras, kinuha ko na ang kanina pang nakahandang bonus na ibibigay niya sa akin. Itago mo na lang ako sa pangalang Errol, Kuya Roms. Isa akong seaman for 5 years at wala pa akong asawa. Katwiran ko kasi madali na maghanap ng mapapangasawa kapag mayaman ka na. Naniniwala ako na kapag marami ka ng pera, marami rin ang magkakagusto sa iyong babae. Kaya naman naging ganito ang mindset ko. Dahil na rin sa mga pinagdaanan ko. I've been through in some relationships before pero nothing happened kahit seryoso na ako. Karamihan sa mga nakilala kong babae ay gusto nilang secure ang kanilang kinabukasan. Hindi pa ako nakakasampa noon sa barko. Recently lang ay may naging kasamahan ako sa barko at naging kaibigan ko rin sa loob ng ilang mga buwan na may asawa and yet wala pa silang anak. Ilang taon na rin siyang sumasampa. Si Jacob, edad 30 na. Sa maikli naming pagsasama ay nagtiwala siya sa akin. Marami rin kasi kaming napag-uusapang mga bagay-bagay na pareho kami ng pananaw. Mabait si Jacob, simple at kita sa itsura niya pagiging seryoso sa buhay. May mga pagkakataong nagkakabiruan kami, may mga pagkakataong seryoso ang pinag-uusapan namin. Hanggang one time napansin kong malungkot si Jacob at kinausap niya ako ng seryoso. Pre, problema ko yung asawa ko. Salita niya. Sa totoo lang naman talaga kasi kadalasang problema talaga ng mga kagaya naming seaman o mga OFW ay ang asawang naiiwan sa Pilipinas. Hindi naman lahat, pero kadalasan. Medyo nagulat ako sa sinabi ni Jacob. Una, hindi naman kasi halata na may dinadala pala siyang problema habang nandito sa trabaho. At least kahit papaano may kagaya kong handang makinig sa kanya. Kailangan kasi talagang may masasabihan ka dito, lalo na sa problemang asawa. Mahirap kasi yung itago na lang ang problema, baka masiraan pa ng bait. Iyon na nga, nagsimula na nga si Jacob na mag-share ng kanyang problema sa akin. Alam kong mahirap sa kanya na magsabi lalo pa tungkol sa asawa. Kaya ipinakita ko sa kanya na nakahanda akong makinig. Sabi niya, 3 years na rin daw silang kasal ng kanyang asawang si Nina na mas bata sa kanya ng 3 taon. Hindi pa ito nabubuntis dahil ayaw pa ni Nina. Kaya gumagamit siya ng birth control pills. Sobra niya itong mahal. To the point na kailangan pa niya itong ipaglaban sa kanyang pamilya dahil ayaw talaga ng pamilya niya kay Nina. May trabaho si Nina at isa nga itong real estate agent. Nabalitaan daw niya kasi na matagal na palang may ginagawang hindi maganda ang asawa niya. Bukod daw kasi sa pagbebenta ng mga units ay ino-offer din daw niya ang kanyang sarili sa mga prospect buyer bilang bonus kapag pumirma na ng kontrata. Nabigla ako sa narinig ko kay Jacob. Kung totoo man yon ay hindi ko akalain na meron pala talagang mga agents na ginagawa ang ganun. Kaya pala siguro magaganda ang karamihan sa mga real estate agent. Muli kong narinig na nagsalita si Jacob. Kailangan ko ng tulong mo, pre. Ha? Anong klaseng tulong ba ang kailangan mo, pre? Tanong ko naman sa kanya.
Di ba pre, next month, end of contract mo na at bababa ka na? Kailangan ko ng tulong mo para makakuha ako ng sapat na katibayan. Kung totoo talaga ginagawa ni Nina pre, bahala ka na kahit sa anong paraan pare. Sagot ni Jacob. Yun na nga at nangako ako kay Jacob na nakahanda akong tulungan siya. At after 1 month Kuya Roms ay nakababa na ako sa barko at nakauwi na ng Pilipinas. Kaagad ko ngang pinuntahan ang location ni Nina. Wala akong idea sa itsura ni Nina. Ang plano ko ay hanapin na lang siya at kunwari ay bibili ako ng kondo. Hindi naman ako nabigo at nakita ko naman ang lugar na tugma naman sa ibinigay ni Jacob na details. Isang bagong dinidevelop na condominiums at along the metro lang talaga. Pagpasok ko pa lamang sa gate, dala ko ang bagong bili kong SUV. Kaagad na may lumapit sa akin na isang magandang babae. Sexy at masasabi kong maganda talaga siya. May ilan naman siyang mga kasama pero hindi ganong kalakas ang dating sa akin. Kaagad nga siyang nagpakilala na siya si Nina. Natuwa ako dahil hindi na ako mahihirapan pang hanapin siya at ipagtanong. Kaya hinanda ko na ang plano ko. Kaagad akong nagtanong ng presyo ng units. Nakaagad naman niyang ipinaliwanag ang lahat sa akin. Habang kausap ko nga si Nina ay halos ipagdikdikan na niya ang kanyang sarili sa akin. Lalo pa at nagkunwari akong nagdadalawang isip ako. Sabi ko kay Nina, pag-isipan ko muna. Medyo napaisip siya. Kaagad nga niyang ibinigay sa akin ang kanyang personal na contact details. Inagabihan nga ay kaagad akong nag-chat sa kanya. Kaagad din namang sumagot. Tinanong niya ako kung ano ang trabaho ko. Sinabi ko na isa akong seaman at naghahanap ako ng kondo. Nagsimula na nga siya na kumbinsihin ako ng gusto. Nabanggit din niya sa akin na isa ring seaman ng husband niya. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong si Nina ng tungkol sa sarili ko. Pinilit niya akong bumili ng unit sa kanya. Hanggang tumawag na nga siya sa akin. Nabigla ako dahil nasa bedroom si Nina na nakasuot ng pansexing kasuotan. Inaakit niya ako. Tinablan ako sa nakita ko kay Nina. Halos lumuwa na ang malalaki at magaganda niyang future. Parang gusto ko nang bumili ng condo unit sa kanya. Sabi pa niya sa akin bibigyan daw niya ako ng bonus kapag bumili ako ng condo unit sa kanya. Malakas ang dating ni Nina. Nakumbinse niya ako at siniguro ko ang bonus na ibibigay niya sa akin. Hindi ko na naaalala si Jacob. After 1 week ay nagkita kami ni Nina sa labas. Inihanda ko na rin ang cheque na pan-down ko. Malayo pa lang ay nakita ko na kaagad siya. Grabe ang itsura niya. Talagang hindi ko mapigilang magalit sa junior ko. Sobrang sexy kasi talaga ng suot niya. At ang bango niya talaga sobra. Pagkatapos naming kumain ay nagaya na si Nina na pumunta na kami sa pribadong lugar, ang motel. Dala na daw niya ang pipirmahan kong kontrata. Nang nasa loob na kami ng motel ay kaagad kong pinirmahan ng kontrata at ibinigay ko na ang down payment ko. At wala na kami sinayang na oras. Kinuha ko na ang kanina pang nakahandang bonus na ibibigay niya sa akin. Masaya kasama si Nina. Hindi ko akalain na ganito siya kasarap kasama. Ginalingan niya kaya naman talagang masaya ako sa bonus na ibinigay niya sa akin. Sa sobrang sarap nga ay parang gusto ko pa ulit kumuha ng isa pang unit para may bago na namang bonus. 8 oras din kaming nagkasama ni Nina. Natanong ko siya kung bakit niya ito kailangan gawin.
gayong may asawa naman siya. Ang sabi niya, kailangan daw niyang makabenta ng marami para makakuha ng award. Mahal naman daw niya ang kanyang asawa at hindi naman niya ito kayang mawala sa kanya. Pero dapat itigil mo na kasi hindi alam ng asawa mo ang bonus na ibinibigay mo sa mga kliyente mo. Salita ko pa kay Nina. Itigil din naman daw siya kapag nakapag-ipon na ng malaki. Ayaw daw kasi niyang mapulahan ang kanyang mga binan na masyadong umaasa sa pera ni Jacob. May mga umaasa pa rin daw sa kanya ang isa niyang kapatid na pinapaaral pa niya. Pero malapit na daw itong makagraduate sa college. Sa mga sinabi nga ni Nina ay pilit ko pa rin binibigyan ng katuwiran ng ginagawa niya. Naawa naman ako kay Jacob. Nang nasa bahay na ako ay nagchat naman si Jacob sa akin. Nangangamusta. Kinakamusta niya ang asawa niyang si Nina. Tinatanong niya ako kung nakumpirma ko daw ba na may ginagawang kalokohan si Nina. Hindi ko kaagad sinabi kay Jacob ang nalalaman ko at ang isa pa, nakaramdam ako ng guilt. Pakiramdam ko, nakagawa ako ng malaking kasalanan sa kanya. Magdamag akong nag-iisip, halos buong gabi hindi ako nakatulog. Pinili ko na munang wag sabihin ang nalalaman ko. Sinabi ko na lang sa kanya na mukhang wala namang ginagawang masama si Nina pero mag-iimbestiga pa rin ako pre. Muli ako nag-chat kay Nina. Sinabi ko sa kanya na kukuha pa ako ng isa pang unit. Pero may plano ko. Kagaya nga ng inaasahan ko, nakipagkita si Nina sa akin sa labas para sa bonus na ibibigay niya. Niyaya ko na muna siyang kumain at habang kumakain nga kami, inuha ko na ang kontrata para pirmahan. Natuwa naman si Nina sa akin. Matapos kong ibigay ang tseke sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay nagaya na si Nina para ibigay ang bonus sa akin. Nagtaka naman si Nina nang hindi ako tumayo sa kinauupuan ko. Kaya umupo na muna siya. May importante akong sasabihin sa iyo, Nina. Makinig ka. Hindi dahil sa ayaw ko sa iyo sa bonus mo. Salita ako. Kaibigan ko si Jacob at kasamahan ko sa barko. Ang totoo, pinaiimbestigahan kanya sa akin. Dahil nabalitaan niyang may ginagawa kang hindi maganda. Salita ko pa kay Nina. Gulat at taka naman si Nina. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya sa akin. Ipinakita ko lahat ng katunayan na kaibigan ko si Jacob. Dito nga ay umiyak na lamang si Nina. Nakiusap siyang huwag ko iparating kay Jacob ang lahat. Dahil tiyak na hihiwalayan siya nito at hindi niya kakayanin kapag mawala pa sa kanya si Jacob. Pinagsabihan ko si Nina na kung gusto niyang hindi makarating kay Jacob ang lahat ay magbago na siya. Na huwag na niyang isama ang kanyang katawan sa ibinibenta niyang mga condo units. Nangako naman si Nina sa akin. Medyo nakahinga ako ng maluwag at hinihiling na sana ay magbago na ng tuluyan si Nina. After 2 months muli na naman akong nakasampa ng barko pero hindi na sa kaparehong barko na nasampahan ni Jacob. Ilang buwan pa lumipas ay tumawag sa akin si Jacob na nasa Pilipinas na nga daw siya. Nag-resign na daw si Nina sa kanyang trabaho bilang real estate agent. Sabi pa niya sana daw ay magkita kami uli. Plano na daw nilang magkaroon ng anak at kukunin nila akong ninong. Ito ang maikli kong kwento, Kuya Roms. Errol.